Magdamay ka muna ng mga tatlong ama at sabihin mo, masaya ako dahil naalala ko ang father ko, spiritual. Amen. Thank you sa buhay ng mga ama. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise and glory to God. Hallelujah. Marami ang ayaw alalahanin ang kanilang mga ama. Amen po ba? Bakit? Bata pa, napapalo na, napipingot na, nasisinturon. Amen. Sino rito yung mga inutusan ng suka at ng mantika sa tindahan? O yung bata pa kayo, inutusan kayong bumili ng sigarilyo at pinasindahan na rin sa inyo. Mahusay na magturo ang magulang. Ano? Naalala nyo ba yung commercial? Binagmamalaki niya ang daddy niya o tatay niya dahil mahusay magmaneho. Ang bilis. Sabi niya, pag laki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Nabangga. Hindi ko alam kung ginaya niya kasi commercial yun eh. Nag-commercial lang ako. Amen. So, malapit nang matapos. Ano? This is our third Sunday, third week na pinag-usapan natin about the power and authority na binigay sa atin ng Panginoon. Ang susi. Kasi kapag may susi ka, may kapangyarihan ka. Amen? May authority ka sa kanyang kayamanan. Kasi ang susi ng bahay, tandaan natin, ang nasa loob doon, kayamanan. Amen. And lalo na yung hinanda ng Ama natin sa langit. Ano yung hinanda niya? Sabi ni Jesus Christ, I will live to prepare a mansion for you. Amen? Not just a room. Kasi yung ibang translation, room. Hindi yung room na meron ka pang kasama. Ikaw lang nandoon. So, ibig sabihin, hindi partition. Amen? May parte ka roon. Pero hindi partition. So, ang gusto ng Lord, maranasan natin ang langit dito pa lamang sa lupa. Kaya kung hindi mo nararanasan ang kasaganahan, you have to pray. Amen? You have to pray earnestly. Earnesto. Amen? You have to pray earnestly. Ibig sabihin sincerely. At kailangan na paniwalaan mo na lahat ng prayer mo, answered prayer na. Kasi walang pinangako ang ama sa anak na hindi niya kayang tuparin. Kung ang biological parents natin nagpipilit na yung pinangako sa iyo ipagkaloob niya, ganoon din mas lalo ang spiritual father natin. Kaya nga si Jesus Christ sabi niya, I will pray for you. John chapter 14 verse 16. To give you another counselor o comforter. Ibig sabihin, advocate. Na abogado niya yan. Na magiging, ayan o, sabi niya, basahin niyo nga, I will pray the Father. He will be with you forever. Ano yan? Yan yung abogado nyo na hindi kayo iiwan. Kahit na may maleta kayo dala. Kahit na
ano pang akusasyon ng demonyo sa inyo, no? Hindi kayo iiwan. Stand firm to the faith that God has given you. The Father is the one who has promised. Ano yun? Sa verse 17, yan yung espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng mundo. Amen? Sino rito, paborito kong verse yan kasi nga, apakahirap tanggapin ng katotohanan. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, totoo ba yun? O pag sinabing hindi, talagang ayaw ang katotohanan. Amen? Kaya nung sinasabi nga sa akin na ang pogi ni pastor, o kita nyo? Napakahirap tanggapin ang katotohanan. At yan talaga, no? Hindi natin matanggap na yung mga bagay na iaakusa sa atin, kung katotohanan yan ay napakahirap tanggapin. At hindi naman yan nangyayari sa atin lang, sa lahat ng tao. Amen? Kapag ang pride na ng nasanting ng tao, hindi na yan papayag. Amen? Kaya yung pinag-aaralan natin about the keys of the kingdom of heaven, ito po yung susi na makikita natin ngayon. The keys of the kingdom of heaven. Tingnan natin yung Matthew chapter 16, verse 19. Basahin nga natin. 1 to go. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Yan po ay hindi promise lang. Yan ay pinagkaloob na doon sa mga nanampalataya at nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Personally, sinabi niya yan kay Pedro. Kasi si Pedro madalas, iniwan ni Pedro ang kanyang lahat ng kabuhayan. Ano iniwan niya para sumama kay Jesus Christ? Iniwan niya ang bangka niya. Iniwan niya ang net niya. Iniwan yung mga isda na nahuli. Iniwan niya pati yung mga kaibigan at kamag-anak na nag-aantay ng kanyang isda during the time na wala siyang huli. Amen? At actually, ayaw niya kay Jesus. Sabi niya kay Jesus, lumayo ka sa akin, Guro, sapagkat hindi ako karapat-dapat. Makasalanan ako. Sino rito yung ganoon, no? Ayaw kay Jesus kasi makasalanan siya. Pero ano ang ginawa ni Jesus Christ? Come, follow me, I will make you at fishers of men. Iniwan niya lahat yon. Kaya ang binigay ni Jesus kay Peter ay isang napakalaking task dito sa mundo. Ang sabi niya, no? And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. So the keys of the kingdom of heaven. Yan po yung binigay kay Peter. In Revelation 21 na pinag-aralan natin last May, no? Ito po yung new heaven and new earth. Sabi sa Revelation 21 verse 1, Then I saw a new heaven and a new earth. Sabi ni John the Beloved. For the first heaven and earth has ceased to exist, and the sea existed no more. Ang nakita ni John the Beloved ay yung bagong heaven and earth. Siguro puro ulap na lang. Amen. Wala nang dagat eh. Wala nang karagatan. Hindi ka na malulunod. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na malulunod.
kahit napahirapan ka ng trainer mo, hindi ka na malulunod. Amen? Updated yata kayo. Natatawa kayo eh. Okay. Sabi rito sa verse 2, ano sabi rito sa verse 2? And I saw the holy city, the new Jerusalem, descending out of heaven from God, made ready like a bride adorned for her The husband. holy city, the new Jerusalem, descending out of heaven from God, made ready like a bride adorned for her husband. Kaya, ang ano to talaga kapag kasalan na, pinaghahandaan. Amen? Ready ka na bang ikasal? Tanungin mo nga yung katabi mo, ready ka na bang ikasal? Nakapaghanda ka na ba? Nakapagkatay ka na ba ng baboy? Amen. Naghanda ka na ba? Kasi bakit? Pinaghahandaan talaga yan kasi ang grande. Amen? Kaya sabi nga rito, no, sa Revelation, pinakita na ng Diyos yung dapat nating paghandaan. Dahil darating na yan. Amen? Sa verse 3, and I heard a loud voice from the throne saying, look, the residence of God is among human beings. Tingnan mo yung katabi mo. Templo ba ng Diyos yan? Mahal ba si Jesus? Sabi sa John 14:23, this is the one who loves me. The one who keeps my commandment. Tanungin mo yung katabi mo, kinikip mo ba yung commandment ng Lord? Araw-araw ka bang nagde-devotion? Nag-evangelize ka ba ng Word of God? Ang totoong nagmamahal sa Panginoon, yung ginagawa niya ang kanyang salita. Amen? At sabi ni Jesus Christ, and the Father will love you. And I and the Father will make you a resident. Ayan po. Kaya sinabi ng Revelation, look, the residence of God is among human beings. Ang residente diyan sa puso mo, sino ba? Baka mamaya magagandang sasakyan, malalaking bahay. Kapag ang treasure mo ay treasure dito sa mundo, yan ang nasa puso mo. Kung ano ang iniisip mo araw-araw, kung ano ang pinangangambahan mo sa buhay, yun ang magiging ikaw. Amen? Halimbawa, meron kang 1,000,000 sa bangko. Araw-araw titingnan mo yan. Baka nabawasan ng piso. Amen? Hindi na 1,000,000 yun. 999,999.9 kasi 10 cents pala nawala. So, I heard a loud voice, sabi ng Revelation, look, the residence of God is among the human beings. He will live among them, and they will be His people, and God Himself will be with them. Kaya kahit saan ka pumunta, kapag kasama mo ang Diyos, who can be against you? Amen? Kapag may against sa'yo, hindi sila sa Diyos. Amen? Wala ang Diyos sa kanila. Kasi kapag pares kayo na may Diyos sa puso mo, magkakasundo kayo. Katulad ng katabi mo ngayon. Kasundo mo ba? Amen?
Baka napilitan ka lang. Ano? Okay. Let's see, no? The next New Jerusalem. Sabi ran sa Revelation chapter 21:10, ang New Jerusalem. So he took me away in the spirit to a huge, majestic mountain and showed me the holy city Jerusalem descending out of heaven from God. Okay, by the way, the old Jerusalem, ay diyan sinasamba ng mga Jew talaga ang Diyos. Kaya sa John chapter 4, doon sa uh, portion na woman in the well, sinabi ng woman kay Jesus Christ, alam namin kayo ng mga Jew, sinasamba niyo ang Diyos niyo sa Jerusalem. Kami dito sa bundok. Kaya sinabi ni Jesus Christ, woman, darating ang mga tiga JCTD sa Dubai na hindi na sila sasamba dito sa bundok na ito o sa Jerusalem man. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ngayon ay ang mga katulad nila. Tingnan mo yung katabi mo. Na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hindi na tayo nakatingin sa religion. Na pag pumasok daw sa simbahan, parang rebulto. O paglabas, parang sementeryo. Ano? Hindi ko na alam. Kalimutan ko na. So, hindi na tayo reliyoso. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo reliyoso. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng tamang relasyon. Kaya nga, tinuruan niya ang kanyang mga disciple, kapag kayo manalangin, sabihin nyo, Ama namin sa langit. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng relasyon sa gumawa sa iyo. Kasi kapag Diyos, titingnan mo siya, He is holy. Sabi ng Kapampangan, holy. Sino mga Kapampangan dito? Nawala yung itch. Kailangan, kaya yung holiness, no? Re-required ng Diyos sa atin. Be holy for the Father is holy. No? Ang sabi riyan, look, so He took me away in the Spirit. The Father is Spirit. Jesus Christ came from the Spirit and became flesh. From the Word. And He became flesh. And dwell among us. Yung Word na meron ka ngayon, pinanghahawakan mo, yan ngayon ang magbibigay ng buhay sa iyo. Buhay na ganap at kasiya-siya. Yung binasa natin kanina, John 10:10. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But sabi ni Jesus Christ, I have come to give you life more abundant. Sa other translation, to the fullest. Amen? Kapag full na full ka na sa buhay mo, therefore, Jesus Christ makes you full. Filled ka na ng Espiritu ng Diyos. So, the huge majestic mountain showed me the holy city Jerusalem. Nandoon siya sa mountain ng Jerusalem, but pinakita sa kanya yung holy city na bago. And that is the New Jerusalem. The city possesses the glory of God, Revelation 21:11. Its brilliance is like a precious jewel, like a stone of crystal clear jasper. Kaya pala sinabi ni Jesus Christ, huwag kang mag-accumulate ng treasure dito sa mundo. Rather, mag-accumulate ka ng treasure sa heaven
na walang magnanakaw ang pwedeng magnakaw. Ulitin ko, walang magnanakaw na pwedeng magnakaw. In other words, walang scammer sa buhay mo. Amen? Kasi nga, ang puso mo nandoon sa tunay na kayamanan. Sino bang magnanakaw sa mahirap? Di ba? Wala. Amen? Pag wala kang pera, wala kang takot. Si pastor, kaya walang takot yan. No fear. No pira. Amen? Fearless ang tawag sa akin. Bakit? Walang pira. Amen. Ang pira, ang kayamanan ko nasa loob ng kaharian ng Diyos. At next month, kukunin natin lahat. Amen? Kasi may susi na tayo eh. Whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Whatever you lose in earth will be loose in heaven. Yan po ay katotohanan. Amen. Okay. In Revelation, ano ba ito? Tama ba itong naisulat ko? To whom God entrusted the key to the New Jerusalem. Kasi ang Old Jerusalem is physical. No? Nakita natin na nandyan yan sa Israel. Ang Old Jerusalem, pinag-aawayan ng mga maka-religion o religyoso. Nandiyan ang Jew, lahat ng religion nandyan, pumupunta. Nandyan ang Christian, nandyan ang Muslim, every religion. Kaya naman pinag-aawayan nila yung lugar. Amen? The Muslim believes in the 3 holy mosques. The 2 holy mosques is in Saudi Arabia. And 1 holy mosque is in Jerusalem. Same thing, ang Jew, kaya bumalik sila ng Israel because they claim the temple of God na ginawa ni Solomon ay nandoon sa Jerusalem. At ang mga Christian, kaya sila nagpupunta roon kasi kine-claim din nila na si Jesus Christ pinanganak sa Jerusalem. So every religion, iisa lang ang purpose, yung Jerusalem. Kaya naman pinakita ng vision kay John the Beloved, yung New Jerusalem, hindi na ganoon. Amen? The New Jerusalem is in the heart of the man who believes in Jesus Christ. Amen? To whom God entrusted the keys to the New Jerusalem. Number 1. Okay, kanino raw? Siyempre, doon sa katabi. Amen. Tingnan natin yung Matthew 16:16. Nung tinanong ni Jesus Christ ang kanyang mga disciple, ano ang chismis sa labas? Sino raw ako? Ano sabi roon ng mga disciple niya? Sabi niya, ikaw daw si Elias. Ikaw daw si Jeremiah. Ikaw daw si Moses. Ikaw daw ay isa sa mga prophet. Lahat yon kasi ang tanong ni Jesus Christ, who the Son of Man is? Who the Son of Man is? Kaya ang sagot nila, yung pangkaraniwang tao. Amen? Na kinasiya ng Espiritu ng Diyos. Pero si Peter, mahusay. Amen? Nagbabasa ng Bible. Anong sabi ni Simon Peter? Basahin nyo nga, Matthew 16:16. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." You are the Christ, the Son of the living God. Ang tanong ni Jesus Christ, who the Son of Man is? Ang sabi ni Peter, you are the Christ, yung inaantay namin.
na magliligtas sa amin. You are the Christ. You are the message. You are the messenger of God, the Son of the living God. Kaya sabi ni Jesus Christ, no, sa verse 18, tingnan mo nga, 17, wala diyan eh. Matthew 16:17. Basahin nyo. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed, but my Father which is in heaven. 18. And I say that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And 19, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Now, the thing is, Peter heard the voice from God. Kaya niya naman nasabi yun, ano? Tingin kayo rito. Kaya niya naman nasabi yun dahil inireveal ito ng Lord, ng Diyos mismo, the Spirit of God to Peter. Why? Probably Peter heard the same voice of Moses. Nung marinig ni Moses, ang tinig ng Diyos. Okay? Because Moses, like Moses, heard the voice of God in several significant instances. Most notably from the burning bush in the tent of meeting, where God communicated His plan and commands. Okay? The key instances of hearing God's voice, kailangan meron kang sensitive ang spiritual ears mo sa voice of God. Kasi maingay ang mundo eh. Ang ingay na hindi mo alam kung ano ang tama at mali. Focus your eyes to Jesus. Focus your spiritual eyes and spiritual ears to Jesus, the author and finisher of your faith. Ang dami ng ingay sa mundo. Ang dami nang nagkiklaim sila ang tama. Pagkatapos, parehas na Kristiyano nag-aaway pa sa Senado. Amen. Hindi mo na tuloy malaman. Maniniwala ka na lang sa maniniwala ka sa Iglesia ni Cristo. Kasi kanya-kanya ang paninimpalataya. So kaya sinabi ng Bible, focus your eyes to the author and finisher of your faith, which is the Word of God. Amen? The key instance of hearing the voice, kailangan marunong kang makinig. Sensitive ang iyong spiritual ears. Number 1, the burning bush. One of the most famous encounter is when Moses first hears God's voice from the burning bush in the Mount Sinai. In this moment, God identifies Himself as the God of Abraham. By the way, the Mount of Sinai, kung alam niyo yan, nandiyan yan sa Saudi Arabia. Puntahan natin, malapit lang. Sino sasama sa akin? Okay. Yung nag-amen, sige. Kuha na tayo ng pamasahe bukas. In this moment, God identifies Himself as God of Abraham, Isaac, and Jacob and commands Moses to lead the Israelites out of Egypt. That will be seen in Exodus chapter 3, verse 4 to 10. Kaya kung nagbabasa ka o nagsisik ka ng kingdom of God, binabasa mo ang Bible, then mauunawaan mo ang nangyayari sa paligid. Amen? Deeply. Kailangan laliman natin ang pundasyon natin sa pagiging Christian natin. Hindi lang yung sinasabi ng mga pastor o mga nagpipreach dito sa pulpit. You have to do something. Amen?
We have to do something. Bakit? Malapit na ang pagdating ng Lord. The New Jerusalem is in your heart. Kumakatok na siya. Iniyayanig niya na ang Mindanao. Amen? Binabaha pa. At marami mang dilubyo nangyayari. But we need to secure. Hindi ang tahanan natin, hindi ang kayamanan natin. We have to secure the soul that God has given unto us. We are only clays here. Kahit na anong kulay mo pa. Maputla ka, maputi ka, yellow ka, black ka, brown ka. Any color, you are still a clay. You are only from dust. We are from dust. But that dust does not matter. No? The dust that you have has the Spirit of God. Kaya ka nabuhay. Amen? So, kay Moses, hindi niya rin alam to. But in the burning bush, narinig niya ang tinig. Kaya kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, pakinggan mong mabuti. Baka mamaya, ikaw ang gagamiting Moses ng pamilya mo. Ikaw yung maglilid para hatiin ang daraanan ng pamilya nyo. Iligtas ang pamilya mo sa slavery, sa kahirapan, sa mga bagay na nagpapahirap dito sa mundo. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, you are the one going to use as a vessel of God. Para sa pamilya mo yan. Amen? Hindi mo man inimbisyon, God has promised. So, number 2, the tent of meeting, doon narinig ni Moses ang tinig ng Diyos. Another significant moment occurs when Moses entered the tent of meeting. Parang dito lang. No? Ang tent ng meeting natin. Meeting place. BMI. Where he hears God's voice is speaking to him from above the mercy seat on the Ark of the Covenant. Kaya yung naririnig nyo na mga verses o quotes sa Bible, it is not from pastor. Nabasa ko lang din. Amen? At binigay sa revelation ng Lord habang kayo tulog. Ang pastor nyo, gising. Hindi makatulog. Lord, ano papakain ko bukas? Sa mga hungry and thirsty sa iyo. So we have to meditate the word in a manner na kailangang magutom ka at mauhaw ka para pakainin mo ang pamilya mo. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, we are family. Okay? So the third is significance of hearing God's voice. No? Hearing God's voice was crucial for Moses as it is guided him in his leadership and obedience. Kasi kung walang word of God, paano siya maglilid ng Senado? Ay, ano ba naman, bakit nasa Senado ang utak ko? The abundance of your heart, the mouth speak. No? Kasi yun yung ano nakita ko yung katotohanan na kailangan kung tayo'y maglalagay ng tao doon na maglilid sa atin, yung may alam sa batas. Hindi basta-basta binebend ang law. Amen? Kasi sabi ng Bible, even si Jesus Christ, Matthew chapter 7 verse 21, Matthew chapter 5 verse 17 yata siya.
I think not that I come to abolish the law or the prophet. Kahit si Jesus, yung ang sinulat na batas na nauna sa kanya o yung pinrapisay na nauna sa kanya, sabi niya, I did not come to abolish it, but to fulfill them. Fulfillment meaning, gagawin niya. Kaya nga nung si Jesus Christ magbigay ng batas, mas matindi. Narinig nyo sa lumang tipan, huwag kayong papatay. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, magalit ka lang sa katabi mo, murderer ka na. Bakit di ka magagalit? Inutangan ako niyan eh. Parang hindi ako magagalit, ayaw magbayad. Kaya marami nagwawatak-watak sa church, ano? Buti na lang ang church natin hindi nag-uutangan. Amen. Nagbibigayan na lang. Wala samaan ng loob. Ano? So, ganyan ang pagmamahalan ang pamilya. Amen. Hindi nagsusumbatan. Amen. So, the voice of God, it was through this divine communication that Moses received instruction on how to lead the Israelites, establish laws, and understand God's will for His people. Hindi mo mauunawaan ang law o ang batas spiritually kung nakikinig ka lang. Kailangan meditate the book of law day and night, so that you may be able to understand and do what it says. And then, your life will become successful and prosperous. Joshua 1:8. Yun ang sikreto. Amen? To meditate the word. Hindi lamang nakikinig ka every Sunday, tapos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nakaganyan ka na. Mag-aantay ka na naman ng Sunday. Amen. Sino rito ganon? The truth will set you free. Amen. The truth will set you free. Mahirap tanggapin ng katotohanan kasi espiritu ito. Ikaw lang ang nakakaalam. Amen? So, yan si Moses. Nakikinig siya kasi ang talagang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay marunong makinig sa kanyang tinig. Amen. So, kailangan mo rin ma-encounter ang King. Amen? The King of the Kingdom. Number 1, una hanapin mo yung King. Nasaan ba yung King? Siyempre, ang King ang nagbibigay ng susi sa kanyang kingdom. Hindi kung sino-sino lang. Amen? So, ang susi para ma-unlock mo ang kingdom of God, bibigayan sa iyo ng may-ari. And only the King of Kings hold the keys. Kaya nga si Jesus Christ, nung sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Aba, kilala ako nito. Number 1, you have to know the King. Para meron kang relationship. Kapag kilala mo ang may-ari ng building na ito, nagkasundo kayo, o sige, ito na susi. Gawin mo, gusto mong gawin dyan. Magbayad ka lang. Pinagbayaran na ng King yung mga utang mo. Diba? Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. O di sige, patawarin ka na ng Diyos. Nagpatawad ka pala eh. So you hold the key dahil alam mo, yung may
may pagkakaalam ka na kung sino si Christ at tinanggap mo siya, doon napagharian ka. Therefore, both of you got the key. The key to your life and the key of His life. Kaya nga tayo namatay. Yung tinanggap natin ay buhay na walang hanggan from Jesus Christ Himself. For as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the key to become a child of God. John chapter 1 verse 12. Therefore, ang hawak niyong susi ay hindi basta-basta. You can trample down snakes and scorpion. Ano ibig sabihin nun? Yun yung power na binigay ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple. Bakit? They know Jesus Christ personally. At nung inutusan sila ni Jesus Christ, go. They go and they perform miracles without Jesus. Sa Luke chapter 10, mababasa nyo, bumalik ang 72 disciples at sinabi, Lord, even the demons submit in your name. Ano ginawa ni Jesus Christ? Natuwa siya. Bakit? Natuto ang kanyang mga tinuturuan. You can trample down snakes and scorpions. Amen? Kaya sa deliverance, dito sa JCTD, Jesus Christ the Deliverer, hindi tayo ang bida, hindi ang mga disciple ang bida o discipler ang bida, kundi si Jesus lang. Amen? To lift the name of Jesus on high. Kaya kung may nangyayaring kakaiba sa iglesia natin, it is not about the name of the church. It's the name of Jesus we glorify. So that the Father will be glorified to the Son. Amen? So, we need the encounter. Bakit kailangan natin ng encounter? Look, no? Si Moses, na-encounter niya ang God. Kaya nga may EGR Encounter God Retreat. Tayo encounter the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit na ang pinorward sa atin ng Diyos, ang kanyang salita. So without the encounter, wala kang ikukwento. Wala kang ma-testify. O hindi ka pwedeng mag-witness. Why? Because you did not receive the power to witness. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kailangan ma-encounter mo ang Holy Spirit. So that you will become a witness to your Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the outermost part of the world. Ano ba yung Jerusalem na yan? Yan yung magiging bagong Jerusalem mo, bagong pamilya mo. Kapag tapos ka na nag-encounter, nag-witness ka na sa old Jerusalem mo, which is your family, first family, natapos mo na sila, then the new Jerusalem, the new family who believe. Katabi mo, sabi mo sa katabi mo, ikaw yung kapamilya ko. Kaya hindi lang pampamilya, pang-sports ka pa. So then, don't worry, saying, sabi rito sa Matthew 6:31, don't worry saying, what will ye eat, or what ye will drink, or what ye will wear. Verse 32, kayo nga, magbasa. And your heavenly Father knows that you need them.
So, lahat ng bagay na kailangan nyo ay ganoon din yung mga unconverted. Ibig sabihin ng unconverted, unbelievers. Kung kailangan nyo ng mali-malitang salapi, edi yung mga unbelievers din. Amen? Kasi kung kailangan nyo ang salapi o pera lang, aanuhin mo yun kung hindi mo rin pakikinabangan. Like this kaya. Amen? Ang dami nila sasakyan, ang gaganda. Like ko. Sino yun? Saldi. Oh, may eroplano siya, may helicopter siya. Sobrang yaman. Magtatago lang sa lipunan. Amen? Nakakaawa ang buhay nila. Sabi mo sa katabi mo, mas mabuti ka pa. Kahit saan ka magpunta, hindi ka natatakot. Amen? Huwag kang matakot. Bakit? God has not given you the spirit of fear, but of love, power, and sound mind. Hindi ka bibigyan ng espiritu ng takot ng Diyos. Amen? Kapag ikaw ay marunong magmahal sa Kanya. Kaya nga sabi niya, no, huwag kayong mag-isip ng mga bagay na ito, for the unconverted pursue these things, and your heavenly Father knows that you need them. Ano ang pupursu mo? But above all, pursue His kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. Lahat ng iniisip ng mga unconverted na iniisip mo, karagdagan lang sa'yo. Kasi bibigay na ng Lord lahat eh. Amen? Kaya, you accept the King of New Jerusalem. Yan yung key. You accept the King of the New Jerusalem. Tingnan na natin ang isang verse from Luke 17:20. And when he has demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God come not with observation. Verse 21, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. So, the kingdom of God will be inside you if you accepted the King of Kings. Amen? Nasa sa'yo yung susi eh. Pagbuksan mo siya, papasok siya, mga Ginoo. Revelation 3:20. He is at the door knocking. Mga Ginoo siya, hindi siya bastos. He's not like the thief cometh, na kung saan-saan pumapasok. Papasok dito sa tenga, sa mata, sa ilong, sa bibig, sa iyong emotion. 5 senses. Diyan pumapasok ang thief. Tapos, mananatili sa utak mo hanggang sa pumunta sa puso mo. Pero si Jesus Christ, directly, kapag tinatama ang kanyang salita, directly sa puso yan. Amen? He is knocking at the door and knock. I will come in and eat with Him. Pagpasok niya, gusto niya makasalo ka. Makasalo ka sa kanyang mga salita, sapagkat ang pagkain niya, John chapter 3 verse 40, John chapter 4 verse 34. My food is to do the will of the one who sent me and to complete it. So, yun yung pagkain ni Jesus Christ, na magkasalo kayo.
gagawin mo ito sapagkat pinag-aaralan mo ang pinagagawa ng nag-send kay Jesus Christ. Kaya John chapter 20 verse 21, peace be with you. The Father has sent me, so I sent you. And then verse 22, he breathed on them and he said, receive the Holy Spirit. Now, if you receive the Holy Spirit, therefore, it applies in Luke 17:21. Neither shall say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is in you. And he said unto his disciple, the days will come when you shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall see it. You shall not see it, because God is already in His throne. Seek the King daily. Ito po. And ye shall seek me, Jeremiah 29:13, and find me, when ye shall search for me with all your heart. Kailangan buong puso. Hanapin natin siya. Daily. Hindi lang every Sunday o Wednesday. Daily. Amen? Magkaroon tayo ng daily communication and relationship to the King of Kings and to the Lord of Lords. At sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. Unahin mo na hanapin. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. In other translation, but above all, pursue His kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. Now, what is that kiss? In opening heaven. Know the King of the kingdom. Kung kilala mo si Jesus Christ, He is the King of kings and the Lord of lords. Now, encounter the King personally. Dapat may personal encounter ka. Yung iba, mamamatay na. Sa pa lang nila na-encounter si Jesus. Yung iba, nasunugan na. Sa pa lang sila lumapit kay Jesus. Yung iba, lumubog na bahay. Yung pinaghirapan na wala dahil sa lindol, saka pa lang sila lumalapit at naghahanap sa kanyang paghahari. Encounter the King while there is a time. You accept the King in your heart. Kasi dito lamang siya maghahari sa puso natin. Huwag dito sa utak. Let thy kingdom come here on earth as it is in heaven. The New Jerusalem is in your heart. Wala na sa pamilya natin. Kung ikaw nakapag-preach na o nakapagbigay na ng paalala sa iyong pamilya, biologically, pwede mo na silang iwanan at humanap ng bagong pamilya na para susunod doon sa yapak ni Jesus. Ano ibig sabihin? Kasi si Jesus Christ hindi na natili sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid. When one time Jesus is preaching the word, nandoon ang nanay niya at ang kanyang kapatid. Sinabi ng disciple niya, nandyan ang nanay mo at iyong mga kapatid. Ano sabi ni Jesus Christ? Who are my mother? Who are my brother? Who are my sister? These people in JCTD who are listening to the Word of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung Jerusalem ko.
Ikaw yung pamilya ko. Hindi lang kapamilya, ka-churchmate pa. Amen. Amen. And seek His kingdom daily. That is the kiss that God is looking for in order for you to hold and can bind and loose whatever you desire. You can unlock the heaven or close the heaven. It's up to you. Let's all stand.